Sa isang tahimik at luntiang baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at masukal na kagubatan, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Amara. Kilala siya sa kanilang lugar hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang ganda, kundi higit sa lahat sa kanyang kabutihang loob at kasipagan sa buhay. Maaga pa lamang ay gising na si Amara. Sa unang sinag ng araw, habang ang hamog ay marahang nakadikit sa mga dahon ng palay, makikita na siyang naglalakad sa pilapil, tangan ang isang lumang bayong na puno ng mga kasangkapan sa pagsasaka. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa kakatrabaho, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling maamo at payapa. Wala na siyang mga magulang, pumanaw ang mga ito noong siya'y bata pa lamang dahil sa isang matinding karamdaman na kumalat sa kanilang baryo. Simula noon, natuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa tulong ng maliit na lupang iniwan sa kanya ng kanyang ama, natustusan niya ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman nawala ang kanyang malasakit sa kapwa. Madalas niyang tulungan ang mga matatanda sa baryo, nag-aabot ng ani sa mga kapos, at nag-aalaga ng mga sugatang hayop na kanyang napupulot sa daan. Ngunit sa likod ng kanyang kabutihan, may isang lihim na bumabalot sa kanyang kapalaran, isang lihim na hindi niya alam na matagal nang nagbabantay sa kanya mula sa kailaliman ng kagubatan. Sa dulo ng kanilang baryo ay may isang sinaunang gubat na tinatawag ng mga matatanda bilang gubat ng mga nilalang. Ayon sa mga alamat, ito raw ay tirahan ng mga engkanto, mga nilalang na may kapangyarihang hindi maipaliwanag ng karaniwang tao. Marami na ang nagbabala kay Amara na huwag lalapit doon, lalo na kapag papalubog na ang araw. Ngunit dahil sa kakulangan ng lupang masasaka, napilitan siyang palawakin ang kanyang pagtataniman hanggang sa unti-unti siyang napapalapit sa gilid ng mahiwagang kagubatan. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at lila, napansin ni Amara na may isang bahagi ng lupa na tila mas mataba at masagana. Dito, ang mga halaman ay mas luntian at ang lupa ay mas malambot. Dito na lang ako magtatanim bukas, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam, may mga matang nakamasid sa kanya mula sa likod ng mga punong kahoy. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang isang lalaking may kakaibang anyo, matangkad, maputi, at may matang kumikislap sa dilim. Siya ay si Lirien, isang engkantong matagal nang naninirahan sa gubat na iyon. Ngunit si Lirien ay hindi tulad ng iba. Hindi siya mapanlinlang o mapanakit. Sa halip, siya ay kilala sa kanilang mundo bilang isang mabuting nilalang, isang engkantong may malasakit sa kalikasan at maging sa mga tao kahit na ipinagbabawal sa kanila ang makialam sa buhay ng mga mortal. Matagal na niyang pinagmamasdan si Amara. Sa bawat araw na siya'y nagtatrabaho, sa bawat pagkakataong siya'y tumutulong sa iba, unti-unting nabuo sa puso ni Lirien ang isang damdaming hindi niya kailanman naranasan, paghangang nauwi sa pag-ibig. Ngunit alam niyang mapanganib ang kanyang nararamdaman. Hindi ako dapat lumapit sa kanya, wika niya sa sarili habang nakatingin sa dalaga. Magkaiba ang aming mundo. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na patuloy na bantayan si Amara, lalo na nang mapansin niyang papalapit ito ng papalapit sa hangganan ng kanilang kaharian. Kinabukasan, maagang dumating si Amara sa bagong bahagi ng lupang kanyang napili. Habang siya'y nag-aararo, hindi niya napansin na ang lupaing kanyang tinatapakan ay hindi pangkaraniwan. Ito ay bahagi na ng lupain ng mga engkanto. Sa bawat paghampas ng kanyang araro, may kakaibang enerhiyang gumagalaw sa ilalim ng lupa. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napahinto si Amara.
May bagyo ba? Tanong niya, ngunit malinaw ang kalangitan. Sa di kalayuan, bahagyang gumalaw ang mga dahon ng puno kahit walang hangin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, tila may nagmamasid. May tao ba dyan? Tawag niya. Tahimik. Ngunit sa likod ng isang matandang puno, nandoon si Lyrian, nakatingin, nag-aalangan. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Amara ng malapitan. At sa sandaling iyon, tuluyan na siyang nahulog. Hindi na ito simpleng paghanga. Ito ay pag-ibig na hindi niya maipaliwanag. Ngunit kasabay ng damdaming iyon ay ang isang mabigat na katotohanan. Kapag nalaman ng kanyang mga kapwa-engkanto ang kanyang ginagawa, maaaring mapahamak si Amara. Sa mundo ng mga engkanto, ang pakikialam sa buhay ng tao ay isang paglabag. At ang pag-ibig sa isang mortal ay isang kasalanang may kapalit. Habang si Amara ay patuloy sa kanyang pagtatrabaho, hindi niya alam na ang kanyang simpleng desisyon na palawakin ang kanyang bukirin ay magbubukas ng isang landas. Isang landas na mag-uugnay sa dalawang magkaibang mundo. Isang landas ng pag-ibig. Isang landas ng panganib. At isang kapalarang hindi na nila maaaring takasan. Nagising si Amara kinabukasan na tila may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit mula nang magtungo siya sa bagong bahagi ng kanyang bukirin, pakiramdam niya ay may nagbago, hindi sa paligid, kundi sa mismong hangin na kanyang nilalanghap. Sa kabila nito, hindi siya nagpatinag. Tulad ng nakagawian, maaga siyang bumangon, naghanda ng kaunting pagkain at agad nagtungo sa bukirin. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay liwanag sa malawak na lupang kanyang sinasaka. Ngunit habang papalapit siya sa bahagi ng lupang malapit sa kagubatan, muli niyang naramdaman ang kakaibang lamig. Isang lamig na hindi dulot ng hangin, kundi tila nanggagaling sa mismong lupa. Napahinto siya sandali. Bakit parang may kakaiba dito? Bulong niya. Tahimik ang paligid. Walang ibong umaawit, walang kuliglig na maririnig. Tanging ang marahang paggalaw ng mga dahon ang nagbibigay ng tunog sa katahimikan. Sa di kalayuan, sa likod ng makakapal na puno, muling nakamasid si Lyrian. Hindi siya umalis magdamag. Hindi niya kayang iwan ang dalaga, lalo na ngayong alam niyang lumalapit na ito sa hangganan ng kanilang mundo. Pinagmasdan niya si Amara habang ito'y nagsisimulang magtrabaho. Sa bawat galaw ng dalaga, lalo niyang nakikita ang kabutihan nito, ang tiyaga, ang dedikasyon, at ang katahimikan ng kanyang kalooban. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang pangamba. Hindi niya alam kung saan siya naroroon, mahina niyang sabi. Kung magpapatuloy siya, maaari siyang mapahamak. Sa mundo ng mga engkanto, may mga lugar na hindi dapat galawin ng tao, mga lupang sagrado, pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan. At ang lupang pinili ni Amara ay isa sa mga iyon. Habang patuloy ang dalaga sa pag-aararo, biglang tumama ang kanyang kasangkapan sa isang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Tok! Napaatras siya. Ano yon? Tanong niya sa sarili. Lumuhod siya at dahan-dahang hinukay ang bahagi ng lupa. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang maliit na bato, ngunit hindi ito karaniwan. Ito'y kumikislap. Parang may sariling liwanag. Napakunot ang noo ni Amara. Bakit may ganito dito? Habang hawak niya ang bato, biglang uminit ang paligid. Ang hangin ay tila nagbago at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang kumaluskos ng mas malakas. Sa likod ng puno, napahigpit ang pagkakahawak ni Lyrian sa kanyang sarili.
Hindi niya dapat hawakan yan. Bulong niya, puno ng pag-aalala. Ang batong iyon ay hindi simpleng bato. Ito ay bahagi ng isang sinaunang bantay, isang tanda ng hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga engkanto. At sa sandaling hinawakan iyon ni Amara, isang bagay ang nagising. Biglang umihip ang malamig na hangin, mas malakas kaysa kahapon. Napatingin si Amara sa paligid. May bagyo ba? Muli niyang tanong. Ngunit wala ni isang ulap sa kalangitan. Sa isang iglap, ang liwanag ng bato ay lumakas. Napabitaw si Amara at napaatras. At doon, isang anino ang bahagyang gumalaw mula sa gilid ng kagubatan. Napasinghap siya. May tao ba dyan? Malakas niyang tawag, halatang kinakabahan. Tahimik. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na kayang manatiling nakatago ni Lyrian. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Kung hahayaan niyang magpatuloy si Amara, maaaring tuluyang mabuksan ang hangganan ng kanilang mundo at hindi lahat ng engkanto ay kasing bait niya. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng puno. Ang kanyang anyo ay tila sumasanib sa liwanag at anino. Hindi lubos na tao, ngunit hindi rin nakakatakot. Nakita siya ni Amara. Nanlaki ang mga mata nito. Ikaw, sino ka? Tanong niya. May halong takot at pagtataka. Saglit na natahimik si Lyrian. Ito ang unang pagkakataon na haharap siya sa isang mortal. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magsinungaling. Ako, panimula niya, mahina ngunit malinaw ang tinig, ay isang tagapagbantay ng kagubatang ito. Napatingin si Amara sa kanya, sinusuri ang kanyang anyo, ang kanyang kakaibang aura, ang kanyang mga matang tila may liwanag. Tagapagbantay? Ulit niya. Tumango si Lyrian. Ang lupang tinatapakan mo ay hindi pangkaraniwan. May mga bagay dito na hindi dapat ginagalaw. Napatingin si Amara sa kumikislap na bato sa lupa. Ito ba? Tanong niya. Hindi mo dapat hinukay iyon, sagot ni Lyrian, bahagyang lumapit. Ito ay bahagi ng isang sinaunang bantay. Napatahimik si Amara. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa kabila ng kakaibang anyo ng lalaki, hindi siya nakakaramdam ng panganib. Sa halip, may kakaibang kapayapaan. Hindi ko alam, mahina niyang sabi. Akala ko ordinaryong lupa lang ito. Hindi lahat ng nakikita ay ordinaryo, sagot ni Lyrian. Saglit silang nagkatitigan. At sa sandaling iyon, may namuong kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Isang ugnayang hindi pa nila lubos na nauunawaan. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, may ibang nilalang na nakamasid. At hindi ito kasing bait ni Lyrian. Ang pagkakadiskubre ni Amara sa bato at ang unang pagkikita nila ni Lyrian ay simula pa lamang ng isang mas malaking pangyayari. Isang pangyayaring maglalagay sa kanila sa gitna ng isang lihim na matagal nang nakatago. At sa oras na iyon, wala nang babalikan. Hindi agad nakaimik si Amara matapos ang mga sinabi ni Lyrian. Ang hangin sa paligid ay tila huminto at ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa dati. Sa kanyang harapan ay isang lalaking hindi niya lubos maunawaan. Hindi ganap na tao, ngunit hindi rin niya matatawag na halimaw. Kung hindi ito ordinaryong lupa, bakit hindi ninyo ito binabantayan ng maayos? Tanong niya, may bahagyang tapang sa kanyang tinig. Saglit na napangiti si Lyrian, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Binabantayan namin ito, sagot niya.
Ngunit hindi lahat ng bagay ay kayang pigilan, lalo na kung ang mismong kapalaran ang gumagalaw. Napakunot ang noo ni Amara. Kapalaran? Hindi na agad sumagot si Lirian. Sa halip, napatingin siya sa bato sa lupa na patuloy na kumikislap, bagaman mas mahina na kaysa kanina. Alam niyang ang paghawak ni Amara rito ay hindi basta aksidente. May dahilan. Ngunit hindi pa niya kayang sabihin iyon sa dalaga. Mas mabuting iwan mo na ang lugar na ito. Saad niya sa halip. Huwag ka nang bumalik dito. Napatingin si Amara sa kanyang mga kamay. Sa lupang ilang araw pa lamang niyang sinimulang bungkalin. Hindi ganoon kadali, sagot niya. Ito na lang ang natitirang lupang maaari kong gamitin. Kung iiwan ko ito, paano ako mabubuhay? Napatahimik si Lirian. Sa unang pagkakataon, mas nakita niya ang bigat ng buhay ni Amara. Hindi lamang ang kanyang kabutihan, kundi pati ang kanyang pakikibaka. At sa sandaling iyon, lalo pang tumindi ang damdaming kanyang pilit itinatago. Kung magpapatuloy ka, mahinahon niyang sabi, hindi ko matitiyak ang iyong kaligtasan. Tinitigan siya ni Amara. Hindi rin naman tiyak ang kaligtasan kahit saan, sagot niya. Sanay na ako sa hirap. Ang kanyang mga salita ay diretso at walang pag-aalinlangan. At iyon ang lalong nagpatibok sa puso ni Lirian. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang lumamig ang paligid. Mas malamig kaysa dati. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang manginig kahit walang hangin. Napatingin si Lirian sa kailaliman ng kagubatan. Alam niya ang pakiramdam na yun. Hindi maganda, bulong niya. Ano yon? Tanong ni Amara, agad na kinabahan. Bago pa siya masagot, may isang mababang ungol ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. Hindi ito tunog ng hayop. Mas malalim, mas matalim, mas mapanganib. Unti-unting gumalaw ang mga anino sa pagitan ng mga puno. Tila may humuhugis sa loob ng kadiliman. Napaatras si Amara. May lumalapit, mahina niyang sabi. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Lirian. Ang kanyang tindig ay naging mas matatag. Ang kanyang aura ay biglang nagningning ng bahagya. Tila isang liwanag na handang sumalubong sa dilim. Manatili ka sa likod ko, utos niya, hindi na mahinahon kundi puno ng awtoridad. Hindi na tumutol si Amara. Sa kanyang puso, naramdaman niyang mapagkakatiwalaan niya ang nilalang na ito. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isa rin itong engkanto, ngunit kabaligtaran ni Lirian. Ang kanyang balat ay maputlang parang abo, ang kanyang mga mata ay madilim na tila walang hangganan, at ang kanyang presensya ay puno ng malamig na galit. Lirian, sambit nito, may bahid ng panunuya. Matagal ka na palang lumalabag sa ating mga batas. Napahigpit ang panga ni Lirian. Umurong ka, Varos, matigas niyang sabi. Wala kang pakialam dito. Ngumisi ang nilalang na tinawag na Varos. Wala akong pakialam, ulit niya. Isang mortal ang nakahawak sa bantay at ikaw mismo ang lumapit sa kanya. Napatingin si Varos kay Amara at sa sandaling iyon, naramdaman ng dalaga ang matinding takot. Hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganoong pakiramdam. Parang ang mismong kaluluwa niya ay sinusuri. Mahina, bulong ni Varos, ngunit sapat upang guluhin ang balanse. Biglang kumislap ang bato sa lupa. Mas malakas, mas maliwanag. At kasabay nito, ang hangin ay tila sumabog sa enerhiya. Tumigil ka! Sigaw ni Lirian. Ngunit huli na. Sa isang iglap,
Isang alon ng hindi nakikitang lakas ang kumawala mula sa bato, tumama sa paligid at nagpagalaw sa lahat ng nasa saklaw nito. Napahiyaw si Amara at napapikit. Naramdaman niyang tila may humihila sa kanya, isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Ngunit bago pa siya matangay, may mainit na liwanag ang bumalot sa kanya. Si Lirian. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang dalaga. Ngunit kapalit nito, siya ay napaatras. Tila nasugatan ng enerhiyang kanyang sinalubong. Lirian, tawag ni Amara. Ngumiti ng bahagya si Varos. Ngayon mo mararamdaman ang kapalit ng iyong pagkakamali, malamig nitong sabi. Ngunit bago pa siya makagalaw muli, biglang humina ang liwanag ng bato. Unti-unting bumalik sa katahimikan ang paligid. Ang hangin ay tumigil. Ang mga anino ay nawala. At si Varos ay naglaho. Parang hindi kailanman naroon. Naiwan si Amara, hingal na hingal. At si Lirian na bahagyang nakaluhod sa lupa. Lirian, ayos ka lang ba? Tanong niya. Puno ng pag-aalala. Hindi agad sumagot ang engkanto. Ngunit unti-unti siyang tumayo. Ayos lang ako, sabi niya, bagaman halata ang pagkapagod sa kanyang tinig. Tinitigan siya ni Amara. Anong nangyari? Saglit na natahimik si Lirian. Alam niyang hindi na niya maitatago ang katotohanan. Ang batong iyon, saad niya, ay hindi lamang tanda ng hangganan. Huminga siya ng malalim. Ito ay susi. Napakunot ang noo ni Amara. Susi? Sa ano? Tumingin si Lirian sa kailaliman ng kagubatan, sa direksyong pinanggalingan ni Varos. At ngayon na nahawakan mo ito, mabigat niyang sabi. Binuksan mo ang isang bagay na matagal nang nakasara. Naramdaman ni Amara ang panlalamig. Anong bagay? Sandaling tumingin si Lirian sa kanya. At sa kanyang mga mata, makikita ang isang katotohanang hindi niya kayang pag-aanin. Isang pintuan, sagot niya. Isang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi agad naunawaan ni Amara ang sinabi ni Lirian. Ang salitang pintuan ay tila simple, ngunit ang bigat ng pagkakabanggit nito ay nagdulot ng kakaibang takot sa kanyang dibdib. Pintuan? Mahina niyang ulit. Anong ibig mong sabihin? Saglit na tumahimik si Lirian. Pinagmamasdan niya ang lupang kanilang kinatatayuan, ang mismong lugar kung saan nakabaon ang batong kumikislap, na ngayoy unti-unti nang humihina ang liwanag. May mga hangganan sa mundong ito na hindi nakikita ng mga tao, panimula niya. Mga hangganang naghihiwalay sa inyong mundo at sa amin. Napatingin si Amara sa paligid, sa mga puno, sa lupa, sa tila karaniwang kapaligiran na ngayoy biglang naging banyaga sa kanyang pakiramdam. At ang batong iyon? Tanong niya. Iyan ang isa sa mga bantay, sagot ni Lirian. Isang selyo, isang pananggalang upang manatiling sarado ang pintuan. Napalunok si Amara. Kung ganoon, nabuksan ko yun. Hindi agad sumagot si Lirian. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa bato at inilapit ang kanyang kamay dito. Bahagyang kumislap ang liwanag, tila tumutugon sa kanyang presensya. Hindi pa ganap, sabi niya. Ngunit nasimulan mo. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ano ang mangyayari kung tuluyan itong mabuksan? Tumingin si Lirian sa kanya. Diretso, walang pag-iwas. Hindi lamang kami ang lalabas, sagot niya. May mga nilalang sa aming mundo na hindi dapat makita ng tao. Naramdaman ni Amara ang paninikip ng kanyang dibdib.
Ang alaala ng nilalang na tinawag na Varos ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang malamig nitong mga mata, ang presensyang puno ng panganib. Si Varos, mahina niyang sabi, isa ba siya sa mga iyon? Napatingin si Lyrian sa direksyong pinanggalingan ng anino. Siya ay isa sa mga bantay, sagot niya. Ngunit hindi tulad ko, pinili niyang yakapin ang kapangyarihan kaysa ang tungkulin. Anong ibig mong sabihin? May mga engkanto na naniniwalang ang mga tao ay mahihina at walang halaga, paliwanag ni Lyrian. Para sa kanila, ang pagbukas ng pintuan ay isang pagkakataon upang mangibabaw. Napaatras si Amara. Ibig mong sabihin, may nais silang gawin sa mundo namin? Hindi sumagot si Lyrian, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na upang maunawaan ni Amara ang sagot. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang sandali. Tanging ang mahinang paghinga nila ang maririnig. Kung ganoon, dahan-dahang sabi ni Amara, kailangan nating isara ang pintuan. Napatingin sa kanya si Lyrian. Hindi iyon ganoon kadali. Bakit? Dahil hindi lang ito basta pintuan, paliwanag niya. Ito ay konektado sa balanse ng dalawang mundo. At ngayon na ikaw ang nagising dito. Tumigil siya. May connection ka na rito. Napakunot ang noo ni Amara. Ako? Bakit ako? Hindi agad makasagot si Lyrian. Sa totoo lang, hindi rin niya lubos na alam. Ngunit may isang bagay siyang sigurado. Ang paghawak ni Amara sa bato ay hindi basta aksidente. May dahilan. At iyon ang kailangan nating malaman, sagot niya sa wakas. Tahimik na napatingin si Amara sa bato. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang hatak. Parang may tumatawag sa kanya mula sa loob nito. May nararamdaman ako, mahina niyang sabi. Napatingin si Lyrian. Ano? Parang may boses, sagot niya, bahagyang kinakabahan. Hindi malinaw, pero parang may nagsasalita. Napahigpit ang ekspresyon ni Lyrian. Iyan ang kinatatakutan ko. Ano yon? Hindi lamang ang pintuan ang nagising, sagot niya. Pati ang nasa kabilang panig. Biglang umihip ang malamig na hangin. Mas malamig kaysa dati. At sa loob ng kagubatan, may mahinang tunog, tila isang bulong na hindi maintindihan. Napalingon si Amara. Narinig mo yon? Tumango si Lyrian. Hindi na tayo ligtas dito, matigas niyang sabi. Kailangan na nating umalis. Pero ang bukirin ko, hindi na ito basta bukirin, putol niya. Ito na ang sentro ng isang bagay na hindi mo kayang harapin mag-isa. Napatahimik si Amara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang simpleng buhay ay tuluyan ng nagbago. Wala na ang dating katahimikan. Wala na ang simpleng pang-araw-araw na pakikibaka. Sa halip, siya ngayon ay bahagi ng isang lihim na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Kung aalis ako, mahina niyang sabi, ano ang mangyayari dito? Tumingin si Lyrian sa bato. Kung pababayaan natin ito, sagot niya, may ibang magtatangkang buksan ito ng tuluyan. At kung isasara natin, maaaring may paraan, sabi niya. Ngunit kailangan nating hanapin iyon. Napatingin si Amara sa kanya. At tutulungan mo ako? Sandaling tumahimik si Lyrian. Alam niyang ang sagot niya ay magbabago ng lahat. Hindi lamang para kay Amara, kundi pati sa kanyang sarili. Sa kanilang mundo, ang pakikialam sa kapalaran ng tao ay bawal. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang kanyang desisyon.
Hinding-hindi kita iiwan, sagot niya, tahimik ngunit matatag. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa gitna ng panganib at kawalang katiyakan, may isang bagay na unti-unting lumalalim. Isang ugnayang hindi na nila kayang tanggihan. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, muling gumalaw ang mga anino. Hindi pa tapos si Varros. At sa kabilang panig ng pintuan, may isang puwersang naghihintay lamang ng tamang sandali upang tuluyang makalaya. Hindi naging madali ang paglayo ni Amara sa kanyang bukirin. Sa bawat hakbang palayo sa lupang matagal niyang pinaghirapan, tila may bahagi ng kanyang sarili ang naiiwan. Ngunit mas mabigat ang pakiramdam na dulot ng mga salitang iniwan ni Lirian. Ang pintuang unti-unting nagbubukas at ang panganib na maaaring sumunod. Tahimik silang naglakad patungo sa mas ligtas na bahagi ng kagubatan, isang lugar na, ayon kay Lirian, ay hindi naaabot ng kapangyarihan ng batong kanilang iniwan. Ang mga puno rito ay mas matataas, ang hangin ay mas malamig ngunit payapa, at ang lupa ay tila may sariling tibok. Dito muna tayo, sabi ni Lirian habang humihinto sa isang malawak na bahagi ng kagubatan na tila sinag ng liwanag ang sumasala sa pagitan ng mga dahon. Napatingin si Amara sa paligid. Sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman, hindi niya maitatangging may kagandahan ng lugar. Isang uri ng katahimikan na hindi niya pa nararanasan noon. Parang kakaiba, bulong niya. Ito ay bahagi ng aming mundo, paliwanag ni Lirian. Isang lugar kung saan ang hangganan ay hindi gaanong mahigpit. Napatingin si Amara sa kanya. Ibig mong sabihin, nasa mundo mo na ako? Hindi pa ganap, sagot niya. Ngunit sapat na upang maramdaman mo ang pagkakaiba. Tahimik siyang umupo sa isang ugat ng puno. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, ngunit higit sa lahat ay ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong niya. Lumapit si Lirian at tumingin sa kalangitan, tila may hinahanap. Kailangan nating maintindihan kung bakit ikaw, sagot niya. Hindi basta-basta nagigising ang bantay, at hindi basta-basta nakakaramdam ng koneksyon ng isang tao. Kung ganoon, may dahilan kung bakit ako ang napili? Tanong ni Amara. May dahilan, sagot ni Lirian, ngunit hindi pa natin alam kung ano iyon. Napayuko si Amara. Hindi ko naman ginusto ito, mahina niyang sabi. Gusto ko lang mabuhay ng payapa. Naramdaman ni Lirian ang sakit sa kanyang tinig. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ka dapat mapahamak, tugon niya. Napatingin si Amara sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan? Direkta niyang tanong. Saglit na natahimik si Lirian. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Hindi pa. Ngunit hindi rin siya maaaring magsinungaling. Dahil hindi tama ang nangyayari, sagot niya. At dahil hindi ko kayang pabayaan ka. Hindi na nagtanong si Amara. Sa kanyang puso, sapat na ang sagot na iyon. Ngunit bago pa tuluyang bumalik ang katahimikan, biglang nagbago ang hangin. Mula sa malamig at payapa, ito ay naging mabigat at mapanglaw. Napatingin si Lirian sa isang direksyon. Hindi siya titigil, bulong niya. Sino? Tanong ni Amara. Si Varros, sagot niya, at hindi siya nag-iisa. Sa di kalayuan, may bahagyang liwanag na gumalaw, ngunit hindi ito tulad ng kay Lirian. Ito ay mas madilim, mas magaspang, at tila may dalang galit. Unti-unting lumitaw ang dalawang anyo mula sa pagitan ng mga puno. Pareho silang engkanto, ngunit ang kanilang presensya ay katulad ni Varros.
Mas mabilis kang kumilos kaysa inaasahan namin, Lyrian, sabi ng isa, malamig ang tinig. Akala namin ay itatago mo pa siya, dagdag ng isa. Tumayo si Lyrian, agad inilagay ang sarili sa harap ni Amara. Umalis kayo, matigas niyang sabi. Hindi ninyo siya pwedeng galawin. Ngumiti ang isa sa mga bagong dating. Hindi namin siya kailangan galawin, sagot nito. Sapat na ang kanyang presensya upang mabuksan ang pintuan. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang damit. Lyrian, mahina niyang tawag. Manatili ka sa likod ko, tugon niya. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi sapat ang kanyang lakas kung siya lamang ang lalaban. Tatlo sila. At siya ay nag-iisa. Hindi mo na ito mapipigilan, sabi ng isa pang engkanto. Ang balanse ay nagbago na. Hanggat nandito ako, hindi ninyo siya makukuha, sagot ni Lyrian. Saglit na natahimik ang paligid. At sa loob ng katahimikang iyon, may isang desisyong nabuo sa puso ni Amara. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ni Lyrian. Amara, huwag, pigil ni Lyrian. Ngunit huli na. Humakbang siya pasulong, nakaharap sa mga engkanto. Kung ako ang dahilan, matatag niyang sabi, ako ang haharap sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Lyrian. Hindi mo naiintindihan. Alam ko ang panganib, putol ni Amara. Pero hindi ako magtatago habang may ibang nasasaktan dahil sa akin. Tahimik ang dalawang engkanto sa harap nila. Pagkatapos, dahan-dahang ngumiti ang isa. May lakas ka, sabi nito. Iyan ang dahilan kung bakit ka napili. Napakunot ang noo ni Amara. Napili? Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang kumislap ang lupa sa ilalim nila. Mas malakas kaysa dati. Mas maliwanag. Ang koneksyon ni Amara sa pintuan ay muling nagising. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ano ito? Hingal niyang sabi. Agad siyang sinalo ni Lyrian. Hindi pa ito ang oras, bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw na hindi na nila kayang pigilan ang mangyayari. At sa gitna ng lumalakas na liwanag, sa harap ng paparating na panganib, isang panata ang nabuo sa puso ni Lyrian. Ano man ang mangyari, ipaglalaban niya si Amara. Kahit pa ito'y magdulot ng kapahamakan sa kanyang sariling mundo. Ang liwanag na nagmumula sa lupa ay patuloy na lumalakas, tila isang pusong muling nabubuhay matapos ang mahabang pagkakatulog. Sa gitna nito, napaluhod si Amara, hawak ang kanyang dibdib habang ang kakaibang enerhiya ay dumadaloy sa kanyang katawan. Amara, tawag ni Lyrian, agad siyang lumuhod sa tabi ng dalaga. Ngunit bago pa niya ito tuluyang maabot, isang bugso ng liwanag ang kumawala mula kay Amara. Napaatras ang dalawang engkantong kaharap nila. Tila nasilaw at nasaktan ng hindi inaasahang lakas. Hindi maaari, bulong ng isa. Isang mortal? Napapikit si Amara, ngunit sa loob ng kanyang isip ay tila may mga imahe na lumilitaw, mga tanawin na hindi niya pa nakikita, mga tinig na hindi niya pa naririnig. Isang sinaunang kagubatan. Isang pintuang kumikislap sa gitna ng liwanag. At isang tinig, ikaw ang tagapagdala. Bigla siyang napadilat. Ano ang nangyayari sa akin? Mahina niyang tanong, nanginginig ang boses. Tinitigan siya ni Lyrian, bakas ang pag-aalala, ngunit may halong pagkaunawa. Hindi na ito basta koneksyon, sabi niya. Ikaw ay bahagi na ng mismong pintuan. Napailing si Amara. Hindi maaari. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli,
Muling kumilos ang mga engkantong kaharap nila. Kung ganoon, malamig na sabi ng isa, mas lalo ka naming kailangan. Sa isang iglap, sabay silang kumilos. Ang hangin ay tila nahati sa bilis ng kanilang galaw, at ang kanilang presensya ay nagdulot ng matinding presyon sa paligid. Agad tumayo si Lyrian, hinaharang ang kanilang landas. "Huwag kayong lalapit!" sigaw niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, unti-unting tumayo si Amara. Ang kanyang mga mata ay may bahagyang liwanag. Hindi kasing tindi ng sa mga engkanto, ngunit sapat upang maramdaman ang pagbabago. "Hindi na ako tatakbo," sabi niya, tahimik ngunit matatag. Napalingon si Lyrian. "Amara, kailangan kong harapin ito," putol niya. "Kung ako ang susi, ako rin ang dapat magsara ng pintuan." Saglit na natahimik si Lyrian. Sa kanyang harapan ay hindi na lamang ang dalagang kanyang pinagmamasdan noon, kundi isang taong handang tumindig sa gitna ng panganib. At sa sandaling iyon, lalo niyang nakita ang lakas ng loob ni Amara. Ngunit alam niyang hindi sapat ang tapang lamang. "Makinig ka sa akin," sabi niya, bahagyang lumapit. "Ang kapangyarihang nararamdaman mo, hindi mo pa ito kontrolado. Kung pababayaan mo ito, maaari kang mapahamak." "Mas mapapahamak tayo kung wala akong gagawin," sagot ni Amara. Napatingin si Lyrian sa kanya. At sa kabila ng kanyang pag-aalala, nakita niya ang katotohanan sa kanyang mga salita. Dahan-dahan siyang tumango. "Kung ganoon," sabi niya, "hindi kita pababayaan." Humarap silang dalawa sa mga engkanto. "Tapusin na natin ito," sabi ng isa, sabay taas ng kamay. Agad nagbago ang paligid. Ang lupa ay tila umalon, ang hangin ay naging mabigat, at ang liwanag ay nahati sa pagitan ng dalawang puwersa. Ngunit sa gitna nito, may kakaibang nangyari. Ang liwanag na nagmumula kay Amara ay hindi lamang sumasalungat sa dilim. Ito ay tumutugon. Parang may sariling isip, parang may sariling layunin. Napansin ito ni Lyrian. Hindi lang ito kapangyarihan, bulong niya. Ito ay gabay. "Ano?" tanong ni Amara. "Hayaan mong dalhin ka nito," sabi niya. "Huwag mo itong labanan." Saglit na napapikit si Amara. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa halip, pinakiramdaman niya ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. At unti-unti, nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Itinaas niya ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, ang liwanag ay kumilos. Hindi ito sumabog. Hindi ito nagwala. Sa halip, ito ay naging malinaw at matatag. Parang isang alon na may direksyon. Tumama ito sa dalawang engkanto. Napaatras ang mga ito, tila napigil ng isang puwersang hindi nila inaasahan. "Hindi maaari," bulong ng isa. Hindi pa siya sanay. Ngunit siya ay pinipili, putol ng isa. Tahimik ang paligid matapos ang saglit na sagupaan. Ang dalawang engkanto ay umatras, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. "Hindi pa ito ang katapusan," sabi ng isa, bago sila tuluyang maglaho sa anino. Naiwan sina Amara at Lyrian, parehong hinihingal. Unti-unting humina ang liwanag. Napahawak si Amara kay Lyrian. "Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon," mahina niyang sabi. "Tama ang ginawa mo," sagot ni Lyrian. Ngunit sa kanyang loob, alam niyang ito ay simula pa lamang. Napatingin siya sa kalangitan.
Ang hangganan ay patuloy na humihina. At habang lumalakas ang kapangyarihan ni Amara, mas lalo rin silang nalalapit sa isang katotohanang hindi na nila maiiwasan. Lyrian, tawag ni Amara. Oo? Ano ang ibig sabihin ng tinig na narinig ko? Tanong niya. Sinabi nito, ako raw ang tagapagdala. Napatingin si Lyrian sa kanya. At sa unang pagkakataon, may bahagyang takot sa kanyang mga mata. Iyon, mabigat niyang sabi. Ang kailangan nating malaman bago pa mahuli ang lahat. Sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan. Muling nagbukas ang isang liwanag. Mas malakas. Mas malinaw. At sa likod nito, may isang presensyang unti-unting nagigising. Ang gabi ay unti-unting bumalot sa kagubatan at kasabay nito ay ang mas malinaw na paglitaw ng mga lihim na matagal nang nakatago. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tahimik na nakaupo sina Amara at Lyrian sa tabi ng isang matandang puno. Isang punong ayon kay Lyrian ay mas matanda pa sa karamihan ng nilalang sa kanilang mundo. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng paligid, hindi mapalagay ang isipan ni Amara. Hindi ako mapakali, mahina niyang sabi. Parang may kulang, parang may kailangan akong maalala. Nakatingin lamang si Lyrian sa kanya, pinagmamasdan ang unti-unting pagbabago sa dalaga. Ang kapangyarihang nasa iyo, sagot niya, ay hindi basta ibinibigay. Ito ay minamana o ipinagkakatiwala. Napatingin si Amara. Ibig mong sabihin, may pinanggalingan ito? Tumango si Lyrian. May isang alamat sa aming mundo, panimula niya. Isang alamat tungkol sa isang mortal na pinili ng pintuan. Isang tagapagdala na may kakayahang panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Katulad ko? Maaaring higit pa, sagot ni Lyrian. Ayon sa alamat, ang tagapagdala ay hindi lamang susi. Siya rin ang bantay, ang tanging nilalang na kayang magbukas at magsara ng pintuan ayon sa kanyang kalooban. Tahimik si Amara. Ang mga salitang iyon ay tila mabigat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi sa kanya ang nakakaramdam na ito'y totoo. Pero bakit ako? Tanong niya. Wala naman akong kakaibang pinagmulan. Hindi agad sumagot si Lyrian. Sa halip, tumingin siya sa punong kanilang kinauupuan. Sigurado ka ba? Tanong niya. Napakunot ang noo ni Amara. Ano ang ibig mong sabihin? May mga lihim na hindi agad nalalaman, sagot ni Lyrian. At may mga katotohanang nakatago kahit sa sarili nating alaala. Bago pa makapagtanong si Amara, biglang umihip ang malamig na hangin. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang hangin ay may dalang mga bulong. Mahinahon. Paulit-ulit. Parang tinatawag ang kanyang pangalan. Amara. Napalingon siya. Narinig mo yon? Tanong niya. Tumayo si Lyrian. Hindi ito karaniwang tinig, sabi niya. Ito ay mula sa loob ng pintuan. Unti-unting tumayo si Amara. Ang kanyang mga paa ay tila kusang gumagalaw. Hinahatak siya patungo sa direksyong pinanggagalingan ng tinig. Amara, sandali! Pigil ni Lyrian. Ngunit hindi na siya tumigil. Parang may puwersang hindi niya kayang labanan. Sa bawat hakbang niya, ang paligid ay nagbabago. Ang mga puno ay tila umuurong. Ang lupa ay nagiging mas maliwanag. At sa di kalayuan, muling lumitaw ang batong kanilang iniwan. Ngunit ngayon, ito ay hindi na lamang kumikislap.
Ito ay nagliliwanag, mas malakas, mas buhay. Napahinto si Amara sa harap nito. Parang tinatawag ako, bulong niya. Agad lumapit si Lyrian. Huwag kang lalapit pa, babala niya. Ngunit huli na. Dahan-dahang inilapit ni Amara ang kanyang kamay sa bato. Sa sandaling iyon, biglang nagbukas ang liwanag. Hindi tulad ng dati, hindi ito sumabog. Sa halip, ito ay naging malinaw, parang isang salamin. At sa loob nito, may isang tanawin. Isang babaeng nakatayo sa gitna ng liwanag. Mahaba ang buhok, payapa ang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Napasinghap si Amara. Siya, hindi niya kilala. Ngunit may bahagi sa kanya ang nagsasabing, pamilyar ito. Amara, tawag ng babae mula sa loob ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Kilala mo ako? Ngumiti ang babae. Ako ang nauna sa iyo, sabi niya. Ako ang unang tagapagdala. Napaatras si Lyrian, puno ng pagtataka. Hindi maaari, bulong niya. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Amara. Matagal na kitang hinihintay, sabi nito. Bakit ako? Tanong ni Amara, halos pabulong. Dahil ikaw ang napili, sagot ng babae. At dahil ikaw ang may pusong kayang magdala ng bigat ng balanse. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung kaya ko. Walang sino man ang handa sa simula, sagot ng babae. Ngunit ang lakas mo ay hindi nagmumula sa kapangyarihan. Sandaling tumahimik ang babae. At mula sa iyong puso. Tahimik ang paligid. Ang liwanag ay patuloy na umiikot sa kanilang paligid, tila isang mundo na hiwalay sa realidad. Paano ko isasara ang pintuan? Tanong ni Amara. Tumingin ang babae sa kanya. Hindi mo ito maisasara hanggat hindi mo nauunawaan ang iyong sarili, sagot niya. Napakunot ang noo ni Amara. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya masagot, biglang nagdilim ang paligid. Ang liwanag ay bahagyang kumislap at mula sa likod. May isang presensyang pumasok. Isang presensyang mas mabigat kaysa dati. Napakagandang tagpo. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Napalingon si Lyrian. Varos! Mula sa dilim, lumitaw si Varos. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya ay may mas malaking anino. Isang nilalang na hindi pa nila nakikita. At sa presensyang iyon, naramdaman ni Amara ang isang bagay. Takot. Hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan sa kahit anong nilalang. At sa wakas, sabi ni Varos nakangiti, nakita na rin namin ang tunay na tagapagdala. Ang liwanag mula sa bato ay bahagyang kumupas, tila natabunan ng presensyang unti-unting bumabalot sa paligid. Ang hangin ay naging mabigat, at ang dating payapang kagubatan ay tila napuno ng hindi maipaliwanag na pangamba. Nakatayo si Amara, hindi maigalaw ang kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa nilalang na nasa likod ni Varos. Isang anyong hindi niya lubos maunawaan, na tila hinubog mula sa mismong dilim. Lyrian, mahina niyang tawag. Agad siyang nilapitan ng engkanto at bahagyang hinawakan ang kanyang balikat. Huwag kang matakot, sabi nito, bagaman hindi niya lubos maitago ang tensyon sa kanyang tinig. Ngunit alam nilang pareho. Ang kanilang kaharap ay hindi basta-basta.
Ngumiti si Varros, tila nasisiyahan sa takot na bumabalot sa paligid. Ikaw ang dahilan kung bakit nagising ang pintuan, sabi niya habang nakatingin kay Amara. At ngayon, ikaw rin ang magiging daan upang tuluyan itong mabuksan. Napailing si Amara. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, matatag niyang sagot kahit nanginginig ang kanyang tinig. Tumawa si Varros, isang tunog na walang saya kundi puro panunuya. Hindi mo kailangang payagan, sabi niya. Kapag ang pintuan ay ganap ng nagising, wala ka ng pagpipilian. Sa likod niya, bahagyang gumalaw ang malaking anino. Sa unang pagkakataon, tila nagkaroon ito ng anyo, hindi malinaw, ngunit sapat upang makita ang hugis ng isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao or kahit sa mundo ng mga engkanto. Napaatras si Amara. Ano iyon? Tanong niya. Tahimik si Lyrian. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa at pangamba. Iyon, mahina niyang sabi, ang nasa kabilang panig ng pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ibig mong sabihin, kapag nabuksan iyon, hindi lamang mga engkanto ang lalabas, putol ni Lyrian, kundi ang mga nilalang na matagal nang nakakulong. Ngumisi si Varros. At iyon ang tunay na kapangyarihan, dagdag niya. Isang mundong walang hangganan, walang hadlang. Isang mundong puno ng pagkawasak, sagot ni Lyrian. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata, magkaibang paniniwala, magkaibang layunin. At ikaw, sabi ni Varros, muling tumingin kay Amara, ay susi sa lahat ng iyon. Tahimik si Amara. Sa kanyang dibdib, muli niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Mas malakas kaysa dati, mas malinaw, ngunit mas mahirap kontrolin. Hindi ako susi para sa inyo, sabi niya. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay muling nagningning. Ngunit hindi ito katulad ng dati. Ito ay mas matatag, mas malinaw, at tila may sariling layunin. Napansin ito ni Lyrian. Amara, bulong niya. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pagbabago. Ang unti-unting paghubog ng kapangyarihang matagal nang natutulog, ngunit hindi pa ito sapat. Hindi pa siya handa. Hindi mo pa ito kayang kontrolin, paalala ni Lyrian. Ngunit hindi na umatras si Amara. Sa halip, humakbang siya pasulong. Kung ako ang tagapagdala, sabi niya, hindi ko hahayaang gamitin ninyo ako. Ngumiti si Varros, ngunit sa pagkakataong iyon, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Matapang, sabi niya. Ngunit ang tapang ay hindi sapat. Biglang gumalaw ang anino sa likod niya. Sa isang iglap, ang paligid ay nagdilim. Ang liwanag mula sa bato ay tila hinigop. At ang hangin ay naging napakabigat, halos hindi na makahinga. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Hindi ko kaya. Agad siyang inalalayan ni Lyrian. Makinig ka sa akin, sabi nito, mariin ngunit mahinahon. Ang lakas mo ay hindi para labanan sila sa ganitong paraan. Ano ang gagawin ko? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Hanapin mo ang sarili mong balanse, sagot niya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kapangyarihan. Sa gitna ng dilim, ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman niya ang kanyang paghinga, ang tibok ng kanyang puso, at ang enerhiyang dumadaloy sa kanya. Unti-unti, nawala ang kaguluhan, nawala ang takot. Sa halip, isang malinaw na pakiramdam ang pumalit, parang isang ilog na tahimik ngunit matatag ang agos. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon,
Ang liwanag ay bumalik. Ngunit hindi na ito magulo. Ito ay kontrolado, diretso, at puno ng layunin. Napaatras ang anino. Sa unang pagkakataon, tila ito ay napigilan. Imposible, bulong ni Varros. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang nagbago ang liwanag. Hindi ito umatake. Sa halip, ito ay bumalot kay Amara. At sa loob ng liwanag, muling lumitaw ang babae. Ang unang tagapagdala. Hindi pa ito ang oras, sabi nito. Malinaw ang tinig. Hindi pa kompleto ang kanyang pag-unawa. Napakunot ang noo ni Varros. Hindi mo kami mapipigilan magpakailanman, sagot niya. Hindi ko kailangan, tugon ng babae. Sapat na ang oras. Sa isang iglap, ang liwanag ay lumawak at ang lahat ay nabalot nito. Nawala ang dilim. Nawala ang anino. Nawala si Varros. At nang muling bumalik ang katahimikan, nakatayo si Amara at Lyrian sa gitna ng kagubatan, hingal at pagod. Unti-unting humina ang liwanag. Ligtas na ba tayo? Tanong ni Amara. Tumingin si Lyrian sa paligid. Sa ngayon, sagot niya. Ngunit alam niyang, hindi pa ito tapos. Lyrian, tawag ni Amara. Oo? Ano ang ibig sabihin ng sinabi niya, tanong niya, na hindi pa kumpleto ang pag-unawa ko? Napatingin si Lyrian sa kanya. At iyon, sabi niya, ang susunod nating haharapin. Sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan. Muling gumalaw ang hangin. At sa likod ng katahimikan, may isang bagay na unti-unting naghahanda. Ang gabi ay lalong lumalim at ang kagubatan ay nabalot ng isang katahimikang tila may itinatagong lihim. Sa gitna ng mga punong matatayog at aninong sumasayaw sa liwanag ng buwan, tahimik na naglalakad sina Amara at Lyrian, parehong pagod ngunit walang lakas upang huminto. Hindi pa kompleto ang iyong pag-unawa. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Amara ang mga salitang iyon ng unang tagapagdala. Sa bawat hakbang niya, tila mas bumibigat ang kahulugan nito. Lyrian, mahina niya ang tawag. Ano ba talaga ang kailangan kong maunawaan? Huminto si Lyrian at humarap sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may lalim na tila matagal nang nagtatago ng mga katotohanan. Ang kapangyarihan mo ay hindi lamang galing sa pintuan, sagot niya. Ito ay konektado sa kung sino ka, sa iyong pinagmulan, sa iyong puso at sa iyong pagpili. Napakunot ang noo ni Amara. Hindi ko pa rin naiintindihan. Dahan-dahang lumapit si Lyrian. May isang paraan, sabi niya. Ngunit hindi ito madali. Ano iyon? Harapin mo ang iyong sarili. Tahimik ang paligid matapos ang kanyang mga salita. Aking sarili? Ulit ni Amara. Tumango si Lyrian. Sa aming mundo, paliwanag niya, may isang lugar kung saan ang katotohanan ay hindi maitatago, kung saan ang mga alaala, takot at tunay na pagkatao ay nahahayag. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang damit. Parang pagsubok? Higit pa roon, sagot ni Lyrian. Ito ay paghaharap sa lahat ng ikaw, ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang maaari mong maging. Napatingin si Amara sa lupa. Sa kanyang puso may takot, ngunit may mas malakas na pakiramdam. Isang pangangailangang malaman ng katotohanan. Kung iyon ang kailangan, sabi niya, gagawin ko. Sandaling natahimik si Lyrian. Alam niyang hindi biro ang haharapin ng dalaga.
Ngunit wala na silang ibang landas. Sumunod ka sa akin, sabi niya. Naglakad sila patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, isang lugar na mas tahimik kaysa dati, na tila walang hangin, walang tunog, walang galaw. Hanggang sa makarating sila sa isang bukas na bahagi ng lupa. Sa gitna nito ay may isang bilog na marka, hindi gawa ng tao, kundi tila likas na nabuo na may mahinang liwanag na nagmumula sa ilalim ng lupa. Dito, sabi ni Lyrian. Napatingin si Amara sa bilog. Anong gagawin ko? Pumasok ka sa loob, sagot niya. At hayaan mong ipakita sa iyo ng lugar na ito ang katotohanan. Huminga ng malalim si Amara. At dahan-dahan siyang humakbang papasok sa bilog. Sa sandaling tumapak siya, nagbago ang lahat. Nawala ang kagubatan. Nawala si Lyrian. At sa kanyang paligid, may isang tanawin na pamilyar. Ang kanyang baryo, ang kanyang bahay, ang kanyang nakaraan. Napasinghap siya. Ano ito? Biglang may tumawag. Amara? Napalingon siya. At doon, nakita niya ang kanyang mga magulang buhay. Nakangiti, tila hindi kailanman nawala. Napaluha siya. Inay! Itay! Tumakbo siya papalapit, ngunit sa bawat hakbang, tila lumalayo ang mga ito. Bakit? Bulong niya. Unti-unting nagbago ang kanilang mga mukha. Mula sa ngiti, naging lungkot. Mula sa liwanag, naging anino. At iniwan mo kami, sabi ng tinig. Napaatras si Amara. Hindi totoo yon. Pinili mong mabuhay, dagdag ng isa pang tinig, at iniwan ang nakaraan. Napahawak siya sa kanyang ulo. Huwag, tigilan ninyo ako. Ngunit hindi tumigil ang mga tinig. Ang kanyang paligid ay unti-unting nagdilim. Ang kanyang mga alaala ay naghalo-halo ang sakit, ang pagkawala, ang mga gabi ng pag-iisa. Mahina ka, bulong ng dilim. Hindi ka karapat-dapat, dagdag nito. Napaluha si Amara. Sa gitna ng lahat, naramdaman niyang muli ang takot na matagal niyang itinago. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang liwanag, mahina, ngunit naroroon. Naalala niya ang mga salitang narinig niya. Ang lakas mo ay nagmumula sa iyong puso. Huminga siya ng malalim. At dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Hindi ako perpekto, sabi niya, nanginginig ngunit matatag. At hindi ko mababago ang nakaraan. Unti-unting humina ang mga tinig. Pero hindi ibig sabihin noon na wala akong halaga. Ang liwanag ay lumakas. Pinili kong mabuhay, dagdag niya, hindi para takasan ang nakaraan, kundi para harapin ang hinaharap. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag, nawala ang dilim, nawala ang mga tinig, at sa gitna ng liwanag, may isang anyong lumitaw, ang unang tagapagdala. Ngumiti ito. Ngayon, sabi niya, nagsisimula ka ng makaunawa. Unti-unting bumalik ang paligid. Muling nakita ni Amara ang kagubatan, si Lyrian, at ang mundong kanyang kinatatayuan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hinihingal. Amara, tawag ni Lyrian. Ayos ka lang ba? Tumango siya. Mas malinaw na ngayon, sagot niya. Napatingin si Lyrian sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita niya ang pagbabago. Hindi lamang lakas, kundi pag-unawa. Ngunit sa sandaling iyon,
Biglang nagbago ang hangin. Mas mabigat, mas mapanganib. Napalingon si Lyrian sa malayo. Hindi pa tapos, sabi niya. Sa kailaliman ng kagubatan. Muling nagningning ang isang liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tulad ng dati. Ito ay mas madilim, mas malakas, at mas handa. Wakas.